Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Para sa ating video ngayon, alamin natin ang bagong update tungkol sa kwento ng Undersecretary ng DPWH na si Cathy Cabral. Pumanaw nga ang babae, hindi pa man din natatapos ang mga issue hinggil sa mga nangyaring insidente. Dahil ayon nga sa mga balita, si Cathy sana ang magsisiwalat ng katotohanan tungkol sa anomalya ng flood control project. Si Maria Catalina Estamo Cabral ay 63 years old, kilala rin bilang Cathy Cabral. May 23, 1962 nang ipinanganak si Cathy sa Maynila. Bukod doon, si Cathy nga ay maraming master's degree at doctorate sa business, public administration, economics at iba pang larangan. Si Cathy nga ay naging undersecretary ng DPWH mula 2014 hanggang sa kanyang pagbibitiw ng September 2025. Nang panahon na ito, napakaingay nga ng issue ng anomalya sa flood control. Ilang buwan nga matapos ang pagbibitiw ni Cathy sa DPWH, nagulat ang lahat nang lumabas ang balita na ang ginang ay natagpuan na lamang wala ng buhay sa ilalim ng isang bangin. December 19, 2025, nang natagpuan na lamang si Cathy na wala ng buhay sa ilalim ng 20 hanggang 30 meters na bangin sa Cannon Road sa Benguet, Baguio. December 18, 2025, nang nagpunta nga si Cathy ng Baguio City kasama ang kanyang driver na si Ricardo. Bago nga mag-alas 10 ng umaga, sina Cathy ay dumaan nga sa Cannon Road. At bigla na lamang pinahinto ni Cathy si Ricardo sa gilid ng daan. Bumaba nga ang babae at naupo sa gilid ng kalsada na may bangin. 3 beses nga na sinaway ni Ricardo si Cathy na huwag maupo sa batuhan dahil baka ma-out of balance ang ginang at mahulog sa bangin. Maya-maya pa, isang pulis nga ang dumaan at pinagbawalan sina Cathy na mag-park at tumambay sa lugar. Umalis naman kaagad sina Cathy at Ricardo sa gilid ng kalsada. Launan, tumuloy nga ang dalawa sa Ion Hotel at kumain doon. Bago nga mag 2:30 ng hapon, hiniling ni Cathy na ihatid siya ni Ricardo sa parehong lokasyon kung saan siya nakaupo ng umaga. Inutusan niya ang kanyang driver na iwan siya saglit at bumalik maya-maya. Gusto umano ni Cathy na mapag-isa para mapag-isip at magpahangin. Sumunod naman si Ricardo sa kanyang boss. Ayon pa kay Ricardo, alas 3 ng hapon nang huling beses niyang nakitang buhay si Cathy bago niya ito iwan. Alas 5 naman ng hapon nang bumalik ang driver sa kaparehong lugar para sunduin na si Cathy. Pero wala na doon ang kanyang boss. Naglakad-lakad umano si Ricardo para hanapin si Cathy subalit wala ang babae. Bumalik si Ricardo sa hotel sa pag-aakala na baka nandun na si Cathy pero wala pa din doon ang ginang. Alas 7 nga ng gabi nang muling bumalik ang driver sa lugar kung saan niya iniwan si Cathy, ngunit wala pa din doon ang undersecretary. Kaya naman dito na nagdesisyon si Ricardo na mag-report sa mga pulis hinggil sa pagkawala ni Cathy. Nagpunta nga si Ricardo sa Baguio City Police at nanghingi ng tulong. Agad namang rumesponde ang mga pulis at nagsagawa ng search operation sa Cannon Road. At alas 8 na ng gabi na natagpuan ng mga pulis si Cathy nang wala ng malay at hindi tumutugon sa isang river na humigit kumulang 20 hanggang 30 meters ang taas mula sa highway. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital. May mga larawan nga na kumalat online na larawan umano ni Cathy nang siya ay iniligtas mula sa bangin at kasama nga sa mga nakita umano sa bangin ay isang Crocs na sapatos. Subalit kinabukasan ng madaling araw nang idineklara si Cathy na wala ng muhay. Umani nga ng iba't ibang reaksyon ang biglang pagkawala ng dating undersecretary sa gitna ng investigasyon ng korupsyon. Iba-iba din ang sinabi ng mga netizens sa teorya hinggil sa sinapit ni Cathy. Pinagsabi nga na pinatahimik si Cathy dahil siya ang magsisilbing whistleblower sana hinggil sa nangyaring korupsyon sa DPWH at flood control project. Namang mga nagsabi na scripted lamang ang pagkamatay ni Cathy at posibleng buhay pa ang ginang. Hindi din daw naniniwala ang mga netizen na si Cathy ang natagpuang labi. Sa isang larawan nga, kumalat online ang layo ng pinagbaksakan ni Cathy kumpara kung saan siya huling iniwan ng kanyang driver. Ay nga sa iba, gawa-gawa lamang ang mga nangyari para makatakas si Cathy tulad ng ginawa ni Mary Ann Maslog, ang tinaguriang textbook scam queen. Tinawag din ng mga netizen na fake death lamang ang nangyari kay Cabral.
Lalo na at sa isang interview sinabi nga ni Cathy na ang paboritong niyang palabas ay How to Get Away with Murder. Sa isa pang wild theory ng mga netizens, sinabi nila na ayaw daw ni Cathy na managot sa korupsyon ng DPWH. Ayon nga sa mga netizen, be a fall guy or fall at dead man tells no tales. May mga nag-comment naman na posibleng kinuha ni Cathy ang sarili niyang buhay dahil sa matindi ng stress na kanyang pinagdadaanan. Marami umano na hindi kinaya ni Cathy ang pambabatikos at pagkasira ng kanyang reputasyon. Pero ayon naman sa asawa ni Cathy na si Cesar, aksidente ang pagkamatay ng kanyang misis. Sinabi nga ni Cesar na napag-usapan na nila ni Cathy ang tungkol sa kagustuhan ng babae na mag-unwind para mawala ang pressure sa isip ni Cathy. Nung una, nagpunta nga si Cathy sa Batangas para mag-unwind. Tutol nga ang pamilya ni Cathy sa autopsy at giniit na si Cathy talaga ang labing natagpuan. Pero hindi nagtagal, pumayag na din si Cesar sa autopsy. Sinabi din ni Cesar na tinanong niya noon si Cathy bakit hindi ito umattend sa hearing ng ICI kahit meron naman talagang legal counsel si Cathy. Sumagot umano si Cathy at sinabing ayaw ni Cathy na bigla na lamang ipapataw ng ICI ang kung sino ang gusto nitong ipatawag. Pinagdudahan naman ng mga netizen ang driver ni Cathy na si Ricardo. Lalo na nagtrending nga ang larawan ng lalaki na nag-selfie habang nakaupo sa concrete barriers. Ayon kay Ricardo, nag-selfie siya sa oras na iyon dahil tuwang-tuwa siya matapos sabihin ni Cathy sa kanya na tutulungan siya ng ginang na ipatayo ang gustong bahay ng Ricardo. Autopsy report lumalabas na si Cathy ay binawian ng buhay dahil sa blunt traumatic injury consistent with the fall. Sinabi din ng DILG na base sa fingerprint comparison, si Cathy nga ang natagpuang labi at walang foul play sa nangyari. Ayon pa sa forensic examination na isinagawa ng Police Regional Office o CAR, sinabi nilang maraming malubhang pinsala si Cathy sa kanyang katawan. Sinabi din ng mga otoridad na walang tama ng bala, mga saksak o ano pa mang pinsala si Cathy. Indikasyon na hindi pinaslang ang babae. Sa huli, sinabi nga ng PNP na base sa kanilang investigasyon at mga ebidensya, kinuha ni Cathy ang sarili nitong buhay. Pero may isang bagay na hindi tumutugma. Ayon kasi mismo kay Cathy, ang pinakamalaking phobia niya ay heights. Ibig sabihin takot si Cathy sa matataas na lugar. Kaya para sa mga netizen, tila imposible naman na ang isang taong takot sa mataas na lugar ay mapag-iiwanan na mag-isa sa mataas na lugar. Parang hindi din tugma na ang taong may takot sa mataas na lugar ay gustong mag-relax o magpahangin sa lugar na kinakatakutan niya. Sa kabila nga ng paglilinaw mula sa mga pulis, hindi pa din kumbinsido ang publiko na si Cathy ang natagpuang labi. Pilit pa ngang inuugnay ng mga netizen ang kaso ng pagpanaw ni Cathy ngayon trending na missing bride na si Shera Diwan. Haka-haka nga ng mga netizen, posibleng ang nakitang labi ay ang missing bride imbis na si Cathy. Pero ito ay wala na ngang katotohanan dahil nakita na ang missing bride na si Shera. Ayon nga sa Interior Secretary na si John Vic Remulla, lahat ng detalye ng insidente ay nagsasabing kinuha talaga ni Cathy ang kanyang sariling buhay. Wala umanong ebidensya na may physical trauma na dinanas si Cathy bago siya mahulog sa bangin. Samantala, sumailalim naman ang labi ni Cathy sa toxicology test. Sa test na ito, sinabi nga na si Cathy ay nagpositibo sa isang gamot na antidepressant. Ibig sabihin, posibleng dumaranas si Cathy ng insomnia na may kaugnayan sa depresyon o anxiety. Ito ay batay sa mga gamot na natagpuan sa kanyang hotel room. Kabilang din sa mga nakumpiskang gamot ay melatonin, lemborexant at iba pang mga gamot. Sumailalim din ang hotel kung saan nag-check-in sina Cathy at driver nito sa investigasyon. Napansin pa nga ng mga netizen kung bakit naka-PPE daw ang mga pulis nang pasukin ang kwarto ni Cathy. Nakita nga sa loob ng kwarto ang dalawang paper bag at shoulder bag na naglalaman ng ID ni Cathy. Pati din ang credit card, debit card, legal documents, susi at mga gamot ay nakita sa loob ng kwarto. Pero walang kahit anong gadget sa loob ng kwarto ang nakita. Bukod sa mga gamot, natagpuan din sa kwarto ni Cathy ang isang kutsilyo at ilang dokumento. Nakausap naman ng media ang pulis na sumuway kay Cathy. Ayon sa pulis, tinanong niya si Ricardo kung may problema o sira ang kanilang sasakyan. Sumagot naman daw si Ricardo at sinabing wala at nagpahangin lamang umano si Madam.
Sinabihan nga sila ng pulis na maghanap na lamang sila ni Cathy ng ibang parkingan dahil kurbado ang area at baka makabangga pa sila ng ibang sasakyan. Hindi nakausap ang media na mga nakakita kay Cathy bago ito bawian ng buhay. Ayon sa isang residente nga ng Tuba Benguet, 8:30 ng umaga, nakita niya ang isang babae at isang lalaki sa gilid ng Cannon Road. Hindi nga sigurado ang ginang kung ano ang ginagawa ng mga tao sa bangin, pero tila nagsiselfie umano ang mga ito. Ayon naman sa may-ari ng gas station, nakita niya ang driver ni Cathy na si Ricardo bago matagpuan ang dating opisyal na wala ng buhay. Ito ay bago nga iwan ni Ricardo si Cathy sa Cannon Road. Palaisipan nga sa lalaki bakit hindi agad binalikan ni Ricardo ang kanyang amo. Pero tingin niya, maaari daw nakatulog si Ricardo dahil matagal niyang binabantayan si Cathy bago niya ito iwan. Ayon sa isang matandang lalaki, nakita niya din si Cathy at Ricardo na nasa tabi ng Cannon Road at wala nga siyang ibang maisip na dahilan kung bakit ito nasa gilid ng kalsada. Isip na lamang ng witness baka pagod lamang sa biyahe ang dalawang individual. Ayon naman sa isang babae, bumili sa kanyang tindahan si Ricardo ng sigarilyo at wala naman siyang napansin na kakaibang kilos ng driver. Na-interview naman ang isang lalaki na unang pinagtanungan ni Ricardo tungkol kay Cathy. Ayon sa lalaki, tinanong siya ni Ricardo kung meron ba siyang nakitang isang babae. Sumagot naman ang lalaki na hindi niya nakita si Cathy. Tila naman naging tourist attraction nga ang lugar kung saan natagpuan ang labi ni Cathy. May mga turista kasi na humihinto sa area para sumilip sa bangin at nagkaroon tuloy ng traffic sa lugar. Sa paglalim nga ng investigasyon, lumabas ang mga dashcam videos na nakunan si Cathy sa tabi ng kalsada. Sa video, binabaybay nga ng kotse ang Cannon Road bandang 10:00 ng umaga noong December 18. Sa video, makikita nga ang isang USB na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nahagip nga sa dashcam ang isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Ang babae ay pinaniniwalaang si Cathy. Sa screenshot nga ng video na ito, makikita na tila nakasuot si Cathy ng isang itim na tsinelas. Taliwas sa pink Crocs na sinasabing suot ang labi na natagpuan sa ilalim ng bangin. Kaya naman, nagduda ang mga netizen kung si Cathy nga ba talaga ang labi o hindi. Hindi isang nag-trending na dashcam video. Sa video nakuha ng December 18, bandang 3:00 ng hapon, nang nakita si Cathy na nakaupo sa pagitan ng dalawang concrete barriers. Wala siyang kasama at walang nakaparadang sasakyan sa kanyang tabi. Ayon nga sa mga pulis, tugma ang coordinates na nasa video sa lugar kung saan na-recover ang labi ng dating opisyal. Bukod sa mga dashcam, may ilang bagong CCTV sa hotel na nakunan si Cathy. At December 18 na mag-aalauna na ng hapon na nakita si Cathy na naglalakad sa driver ng Ion Hotel. Makalipas nga ang 5 minuto, dumating ang sasakyan ni Cathy na dala-dala ng driver na si Ricardo. Nakita din sa CCTV si Cathy na nag-check-in sa isang hotel. At bandang 1:00 nga ng hapon nang ihatid si Ricardo sa kwarto nito sa 4th floor. 1:20 ng hapon nang pumasok naman si Ricardo sa kanyang kwarto. At bandang 2:47 ng hapon nang makikita nga si Cathy na naglalakad sa hallway ng hotel. Matok nga si Cathy sa kwarto ng kanyang driver. Nang 2:49 ng hapon nang lumabas naman si Cathy sa kwarto kasama ang kanyang driver na si Ricardo. Ang dalawa nga ay sumakay ng isang elevator. Makalipas ang ilang sandali, nakita nga sa CCTV ang pag-alis ng kotse ni Cathy. Bandang 5:30 naman ng hapon, nang nakunan sa CCTV si Ricardo na bumalik sa isang hotel. Tinanong nga ng driver sa front desk kung nakita ba ng mga staff ang kanyang amo na si Cathy. Ayon sa balita, walang nakita sa CCTV kung may minitap ba si Cathy na ibang tao habang siya ay nasa Baguio. Ang revelasyon ni Leviste. Kasama naman sa inimbestigahan ay ang cellphone at laptop ni Cathy. At ang sinasabing nakakuha ng nilalaman ng laptop ni Cathy, ang kongresista na si Leandro Leviste. Ayon kay Leviste, nakuha niya ang impormasyon na gusto ni Cathy na maging state witness sa investigasyon sa korupsyon ng flood control. Pero hindi daw inalok ni naman si Cathy na maging state witness. Sinabi nga ni Leviste na sa sulat sa kanya ng pamilya Cabral, hindi umano totoo na inimbitahan si Cathy ng ICI. Taliwas sa mga sinabi sa balita na pinatawag umano si Cathy ng ICI. Batay nga sa mga pahayag na lumabas, biniliviste na nakita niya sa laptop ni Cathy Cabral ang mga dokumento at files na umano'y may kinalaman sa mga sumusunod. Mga talaan at spreadsheet tungkol sa DPWH.
Listahan ng mga proyekto, particular na ang mga flood control projects. Mga pangalan at detalye na ayon sa kanya ay maaring may kaugnayan sa mga kickbacks. Sinabi din na laman ng files ni Cathy ang mga proponents ng DPWH insertions. Ilalaman din daw ng laptop ang mga listahan umano ng mga pangalan ng mga nag-insert o nagdagdag sa budget para mapunta din sa kanila ang pera. Pero ang tanong nga ng karamihan, paano nga ba nakuha ni Congressman Leviste ang mga files ng dating DPWH Undersecretary? Ayon sa balita ng December 29, sinabi ng dating staff ni Cathy na ninakaw umano ni Leviste ang mga files sa computer ng DPWH at sa loob mismo ng dating opisina ni Cathy. Sa CCTV nakuha ng September 4, 2025, pasado alas 5 ng hapon, makikita si Leviste na pumasok sa opisina ni Cathy. Sa sumunod na CCTV, lumabas si Leviste ng opisina at kasunod naman niya si Cathy. At sila nga ay pumunta sa programming office sa kaparehong floor. Pagkatapos ay lumabas na sina Cathy at Leviste. Makikita nga na may hawak ng mga papeles ang kongresista habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cathy. Pero may mga bagay na hindi na nakunan pa ng CCTV. Yan ay kung paano pwersahan umanong nakuha ni Leviste ang mga dokumento at kopya ng mga files sa computer ng DPWH. Hinanap umano ni Leviste kay Cathy ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa GAA. Ayon sa salaysay ng DPWH personnel, pumasok si Leviste sa opisina ni Cathy at iniwan nila ang dalawa para mag-usap. At maya-maya pa may narinig umano silang malakas na ingay mula sa loob ng opisina ni Cathy bago nila ito pinasok. Nang pumasok na sila sa loob, nandun pa rin si Leviste na kinukunan ng video ang mga dokumento. Nakiusap umano si Cathy kay Leviste na wag namang maging marahas. At dito na raw tumaas ang boses ng kongresista at tinanong kung may tinatago ba ang DPWH dahil public document naman daw ang kanyang kinukuha. May ilan umanong papeles na may bahid ng dugo. Mula ito sa paper cut dahil sa pang-aagaw ng papel ni Leviste kay Cathy. Git ng staff, nakiusap sila kay Leviste na tumigil na. At sa sumunod na kuha nga ng CCTV, makikita na may bandage na ang kamay ni Cathy. At para nga tumigil na si Leviste, inutos ni Cathy sa staff na bigyan ang kongresista ng kopya. Ito ay listahan nga ng National Expenditure Program at GAA na naglalaman ng pondo sa mga distrito para sa taong 2025. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito nagpiprint. At sa loob ng opisina, sa pilitang umanong kumuha ng kopya ang kongresista ng mga files galing sa computer. Iusap ang staff kay Leviste na tumigil na. At tumigil lamang ang kongresista nang dumating na si Cathy na takot din ng mga oras na iyon. Ayon nga sa staff, nagsalita siya ngayon dahil hindi na niya kaya ang mga sinasabi ni Leviste sa media tungkol kay Cathy na pawang imbento lamang at hindi totoo. Pero ayon naman kay Leviste, hindi siya nangaagaw ng papeles kay Cathy dahil ang katotohanan kumuha siya ng file sa computer. Sinabi din ng kongresista na lahat daw iyon ay nagawa niya para maging transparent tungkol sa budget. Git pa ng kongresista, may basbas umano ni DPWH Secretary na si Vince Dizon ang lahat ginawa niya sa loob ng ahensya. Subalit ayon kay Dizon, hindi niya binigyan ng basbas si Leviste na magnakaw o mangagaw ng mga dokumento kay Cathy. Pero kung matatandaan, October 22, 2025, nasunog ang isang opisina ng DPWH sa Quezon City. Pero hindi na nabanggit sa mga balita kung ito ba ang kaparehong opisina ng dating Undersecretary ni si Cathy. Sa madaling salita, alam ni Cathy kung sino ang mga opisyal na nangurakot sa pondo ng flood control project. Ito naman ni Caloocan Representative Edgar Irese na gamitin ang Google Earth para mabigyan ng linaw ang totoong nangyari sa pagkamatay ni Cathy. Ayon sa kongresista, dapat daw tingnan sa Google Earth ang coordinates ng oras ng pagkamatay ni Cathy para makita ang actual image ng krimen. Pero hindi sang-ayon dito ang isang netizen. Ayon sa ilan, hindi daw real-time ang satellite imagery ng Google Earth. Posible daw na before at after na larawan lamang ang makukuha sa Google Earth, hindi ang mismong pagkahulog ni Cathy. At ayon pa sa netizen, at mga istruktura ang kinukunan ng Google Earth at hindi tao. Ayon naman kina Nani Bragaza, dating spokesperson ng Administrasyong Arroyo, at Ben Everdoni, isang gobernador. Si Cathy ay inuusig ng kanyang konsensya.
Sa mga huling hakbang umano ng ginang, nag-iwan siya ng mga ebidensya tungkol sa kanyang nalalaman sa flood control projects, na para bang sinasabi na, gusto nyo ng ebidensya, ito ang mga ebidensya. At pagkatapos, bigla na lamang kinuha ni Cathy ang sarili niyang buhay. And pa sa dalawa, dating student activist si Cathy. Dagdag pa ni Braganza, ang mga binibisitang lugar ni Cathy ay ang mga lugar na kontrobersyal at iniimbestigahan dahil sa anomalya. Ang lugar kasi kung saan natagpuan ang labi ng ginang ay malapit sa rock netting project sa Benguet. Kontrobersyal ito dahil overpriced ang budget na inilabas para sa proyekto. Sunod naman ay nag-check-in sila sa Ion Hotel. Nga sa inisyal na investigasyon, si Cathy pala ang may-ari ng nasabing hotel hanggang 2025 bago niya ito ibinenta sa kongresista na si Eric Yap. Isa nga sa mga kongresista na iniimbestigahan dahil sa korupsyon ng flood control project. Subalit ayon sa abogado ng hotel, walang katotohanan ang impormasyon na nag-uugnay sa hotel kay Cathy at kay Yap. Sinabi din ng abogado na walang kinalaman ang hotel sa kahit anong anomalya sa flood control. Ayon naman sa sekretary ng DILG na si Remulla, sa psychological studies ang mga tao na katulad ng ginawa ni Cathy ay nagpupunta sa mga lugar kung saan pakiramdam nila labis silang nagdusa. Para nga kay Remulla, mukhang labis na pagdurusa ang naramdamaan noon ni Cathy tungkol sa Benguet netting project na naiugnay sa kanya kaya napunta siya malapit sa lugar na iyon. Sa huling balita, sinabi nga ng PNP na hindi tumalon si Cathy at walang tumulak sa kanya. Sinabi nga nila na kusa umanong nagpadaos-os si Cathy mula sa taas ng bangin pababa. Ayon pa sa PNP, may malaking bato malapit sa labi ni Cathy. Kung tumalon o may tumulak daw sa dating opisyal, posibleng doon tumama si Cathy. Pero hindi ganon ang mga nangyari. Nagrepresenta ng mga 3D pictures ang PNP at nagpaliwanag ng bagong update sa kaso. Habang dumaraan nga ang mga araw, parami na ng parami ang mga impormasyong lumalabas tungkol sa misteryosong pagpanaw ng ex-DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Kasabay ng mga impormasyon na hindi naman mawawala ang mga katanungan mula sa mga Pilipino na nag-aantay pa din ng kasagutan. Sa huli, mapapanagot ba talaga ang mga taong nangurap ng podo ng flood control projects sa ating bayan? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!